ha. Actually, magpo 4 minutes pa lang naman. Oo. So, ito, naku, Diyos mio marimar, unahin natin ito mga kababayan. Oo, according dito sa publiko, no, page ng publiko. Ito mga kababayan, ito po. Page ng publiko. Ayan, page po ng publiko 'yan. Ano po bang nakalagay diyan sa page ng publiko? Nakita nyo po, District 2 po 'yan ng Manila. Nandyan po si Isko at higit sa lahat, nandyan po si Sara. Oo, District 2 po 'yan ng Maynila. Ngayon, nagulat ako mga kababayan, bakit? No? Si Sara ba kailangan ba niya ng suporta? Kailangan ba niya ng tao? Kailangan ba niya ng kakampi? Kasi ultimo basurahan pinasok na eh. Di ba? Ultimo iskinita. Oo, na kahit parang gay pageant, no? Di ba? Yung mga gay pageant, pinasok na niya. Yung mga iskinita, magugulat ka, napapadpad siya. Dati, na si Isko, iniisnab-isnab niya. Si Isko, hindi niya halos pinapansin. Ngayon, nakiusap na. Sumali na sa rally-rally ni Isko. Ganun na ba talaga kadesperado ang grupo ni Lustay? Actually, yung iskinita, pinasok na ni Inday, mga kababayan. Sabi dito sa publiko, ayan post ng publiko yan alam nyo naman. Kalat yan ngayon sa lahat ng mga vloggers, lalo sa mga Iskonians. Oo, ayan. Eto, dami dismiyado kay Isko. Actually po mga kababayan, gusto ko lang pong i-clarify kasi isa po ako sa supporters ni Isko. Wala naman pong problema kahit sinong politician ang isupport natin, basta kung may tama, suportahan. Kung may mali, punain. Wala naman pong problema sa pagpapatungtong ni Isko sa kay Sara. Kasi actually si Sara kasi national. National kasi yan sa kanila. Actually, mga senatorial kasi yun. Walang problema yun kasi kahit manalo yung mga senador na yan, na tumungtong sa entablado na kung saan nangampanya si Isko, hindi naman yan magpupokus sa Maynila. Buong Pilipinas ang pupukusan yan. Swerte na nga lang kung magpupokus sila. Yung iba nga, sabi nga ni Erwin Tulfo kay Bongo, speaking kay Bongo, mamaya pag-usapan natin yan. Sabi nga ni Erwin Tulfo, nakakahiya naman po. Number 1 ka sa Sorbi. Tapos manalo ka bilang senador. Tapos hindi ka magtatrabaho. Useless lang ang bumoto sa'yo. Yeah? Useless lang ang boto sa'yo at useless ang pagiging number 1 mo. Yeah? Sabi ni Erwin Tulfo yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, eto basahin natin. Si Sara Duterte, ultimo basurahan, pinasok na. Ano to, hanap kakampi? Ganyan na ba kadesperado ang grupo? Na noon hindi naman kahalos napapadpad dyan. Ngayon kahit kanal na ng tundo, kahit basurahan pinapasok mo na, kahit mga iskinita na alam mong hindi ka safe, diba? Napapadpad na siya. Oo, mga kababayan. Kaya ito po, basahin natin publiko. Just in, ikinampanya na nga ni Vice President Sara Duterte si Manila Mayoral Bet Isko Moreno at ang buong slate nito sa District 2 matapos itong dumalo sa campaign rally ngayong Huwebes ng gabi na may Haligi Street sa Tondo. Ayan po yan. Nagsalita si Sara dyan. Sabi nga ni Sara dyan sa joke, may joke kasi ito mga kababayan. Ang sabi ni Sara dyan, sa joke, na habang nandun siya sa entablado, ayan, may sinasabi si Sara dito eh. Saan ba yon? ito. Sabi niya, pakinggan nyo ha. Palitan natin ng seal ng Office of the President. Actually, mga kababayan, 'di ba merong parang tawag doon yung harapan? Oo. Yung harapan na yon, tinanggal niya yung logo ng City of Manila. Papalitan daw niya ng Seal of Vice President. Yung tinatayuan yung pareho sa ginagamit ni Attorney Claire Castro. Tinatanggal niya at papalitan daw niya ng Office of the Vice President. Pero ang ilalagay daw niya, President na, Sara Duterte na. So, ayun, pakinggan pa natin ulit. Ang sabi, Tinanggal ko lang kasi iba kasi yung opisina, iba din yung pangangampanya. Pero kung sa Pangulo lang, pumili na lang kayo. Si Isko Moreno, si Sara Duterte, wala kaming problema. di ba?
So, sa Pangulo daw ang pag-uusapan sa 2028, mamili lang daw kayo. Si Isko Moreno or si Sara Duterte, wala daw silang problema. Actually, si Sara, ang lakas ng amats, ang taas ng pangarap. 'Di ba? Oh, actually sa totoo lang, sa ginawa ni Sara, ako na mismo nagsabi, nasisira si Isko. Pero hindi naman po kasalanan ni Isko 'yun kasi alam niyo kung bakit? Natural po ni Isko tumanggap siya. Kasi marami naman pong nangangampanya. Hindi naman po pupuwede siguro na kakampihan ni Isko yung grupo ni BBM. Eh, alam naman po natin na hindi naman po si BBM at si Isko magkaalyado. So, no choice, yeah, dalawa lang naman ang naglalaban ngayon, alyansa at PDP. Maliban na lang sa kakamping ni Bam at ni Kiko. So ngayon, mga kababayan, dalawa lang din naman ang pipilian ni Isko, either PDP or alyansa. Eh, si Isko siguro, ang napili niya ay yung PDP, wala tayong magawa dyan kasi actually, ini-endorse na nga niya si Marcoleta, ini-endorse niya si Philip Salvador, ini-endorse na niya si Jimmy Bundok. So, mga kaibigan niya yan eh. 'Di ba? Oh, actually, Labubumor, anong pangalan pagbasa niyan? Labubumor. Hindi ko pinagtanggol si Isko. Actually, supporter ako ni Isko. Hindi ko naman siya pinagtanggol kasi karapatan naman po natin bawat Pilipino kung sino ang ating suportahan. Sabi ko nga sa inyo, kung may ginawang tama, suportahan. Ngayon, pag may nakitang mali, unahin. Siyempre, ganun lang naman. Eh, sa tingin nyo ba si Sara kung gawin niyang 15 pesos ang kilo ng bigas, anong gagawin natin? Siyempre, susuportahan natin eh. 15 pesos per kilo na eh. Di ba? Di ba? 15 pesos na per kilo. So, siyempre, susuportahan natin. Oh, pero basta, yung bigas na 15 pesos per kilo, nakakain ng tao. Di ba? Hindi panghayop. Oh. Kung may ginawang mabuti, suportahan. Kasi para naman yan sa bayan eh. Isahin tabi natin yung galit natin sa tao. Kung nakita naman natin na ang pagserbisyo ay para sa bayan, suportahan. Oo, okay para sa atin yan. Pag namigay ng buto, kung nagbo-vote buying, speaking of vote buying, si Isko, isa din sa sasagot ngayon sa Comelec kung totoo ba yung isyong vote buying. Vote buying, meron. Oh, so kung namigay ng boto, namili ng boto, tanggapin ninyo. Binigay nila eh. Alangan man tatanggihan, wala na, hindi na uso yung martir ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ako, supporter ako ni Isko, pero isa lang naman ang masasabi ko, si Isko, hilaw pa po. Pagdating sa national government, hilaw pa si Isko. Si Isko, much better na tagal-tagalan niya muna yung pagiging mayor niya sa Maynila. Kasi mas natutuwa ang tao. Hindi mo naman kailangan na tumakbo sa higher position eh. Para tawagin kang politician. Di ba? Ano, wala akong sound? Kent, bago lagi akong sumasabaybay sa iyong channel. Ayan. Actually, si Isko para sa akin, hilaw pa po. Hindi mo naman kailangan tumakbo sa higher position para lang tawagin kang politician. Eh kung maganda naman ang pamamalakad mo diyan sa pagiging mayor mo, tuloy-tuloy mo na yan. 'Di ba? Tuloy-tuloy mo na yan. 'Di ba? Kasi mahirap eh. Nanalo ka ngayon, tapos sunod eleksyon tatakbo ka na naman. Kung bibigyan ka ng pag-asa ng Manilenyo ngayon na papasukin diyan bilang mayor, panindigan mo yan. 'Di ba? Kung bibigyan ka ng panahon ngayong eleksyon na 'to na manalo ka, pagpatuloy mo yan. Pahalagahan mo. Pag nanalo ka ngayon, aakyat ka sa pagiging mayor sa presidente sa 2028. Naku, baka mawalan na ng pag-asa ang tao sa'yo dyan. Baka sabihin na ng tao, nanalo nga, tumakbo na naman sa national politics, tapos pag natalo sa national politics, babalik na naman sa baba, magsasawa ang tao dyan. Di ba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ako supporter ako ni Isko, pero hindi po lahat ng plano ni Isko ay alam ko, nakasuporta lang. Kasi maganda po talaga ang ginawa niya sa Maynila, lalong-lalo na nung pandemic. Ang problema lang kasi ako actually at pandemic at that time, sa Maynila po ako.
naglagi nung panahon ng pandemic. 'Di ba? Alam ko, ramdam ko kung paano magbigay si Isko ng ayuda, 'di ba? Oo, pero sa totoo lang mga kababayan, hindi lahat ng aksyon ni Isko ay tama. Minsan may mali, may tama, nasa kanya na 'yun. Mayor siya eh. Wala naman tayong magawa. Supporter lang tayo. Ayun, kung ginusto niyang suportahan si Sarah, wala tayong magawa. Siya 'yun eh. So, actually, speaking nga og pagsuporta kay Sarah, may pumasok ngayon mga kababayan na patungkol kay Isko. Mga kababayan, patungkol kay Isko na pinapasagot nga ito ng COMELEC kasi si Isko po ay isa, no mga kababayan, isa po siya sa may issue ngayon na vote buying. Oo.